pagkakaroon ng malasakit sa kalikasan at sa kapwa ay unti-unti nang nawawala sa kaugalian ng mga tao ngayon. Ngunit, ibahin natin ang bida natin sa kwento na ito sapagkat siya ay hindi lang nagtataglay ng pisikal na kagandahan, bagkus busilak din ang kanyang puso. Kung nais mong malaman ang buong kwento na ito, ay ipagpatuloy mo lamang yung panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. May mga rehiyon sa Lanauton na kung saan ang kanilang kapangyarihan ay hindi nakabase sa lakas ng kanilang mahikang taglay. Bagkus, ang kapangyarihang ito ay nasusukat sa kanilang posisyon sa politika. Marami ang nagnanais na takasan ng lugar na ito sapagkat ginagamit ng mga namumuno ang politika upang manghamak ng mga tao at maging gahaman sa mga ari-arian nila. May isang pamilya sa nayo na ito na hindi nakinaya ang sistema ng pamamalakad at sila ang Regina family. Madaming taon nang nakalibas nang magdesisyon ng pamilya na ito na takasan ang lugar na iyon sapagkat ayaw na nilang mapasailalim sa baluktot ng pamamalakad ng kanilang mga pinuno. Nagdesisyon sila na lisanin ng palihim ang lugar na ito, kung kaya't nagplano sila na sa madaling araw ay aalis sila upang walang gaano makapansin sa mga pamilyang ito. Tumungo sila sa isang bundok sa Southern Hills ng Monian Empire. Nang marating nilang lugar na ito, ay humanga silang lahat sapagkat tila nasa paraiso sila nang marating ang bundok na ito. Kahit alam nilang posibleng may panganib na dumating sa kanila kung dito sila maninirahan, ay nagdesisyon pa rin sila na ituloy ang plano na dito itayo ang tinatawag na Swan Castle. Ang mas lalong nagpaganda sa lugar na ito ay ang tinatawag nilang Swan Lake. Makikita mo sa lawa na ito ang tubig na tila isang kristal na kumikinang. Kilalanin naman natin ang bida natin sa kwento na ito at siya ay si Odette. Noong nasa nayon pa lamang sila, ay napakadami ng pagkakanga sa ganda ng babaeng ito. Makikita mo sa kanya palagi ang nakakahawa niyang pagngiti na mas lalong nagpapaganda sa kanyang imahe. Maraming nagsasabi na si Odette ay tila isang diyosa sa lupa dahil hindi mo naman talaga may itatanggi sa kanyang kagandahang taglay. Maraming lalaking nagtangkang ligawan si Odette, ngunit ni isa ay walang nakabiyag sa puso ng dalagang ito. Si Odette ay isang prinsesa na kung saan napakapino, napakahinahon at napakahinig kung kumilos. Ngunit sa kabila ng katangian niya ito, ay nagtataglay pa siya ng isang napakalakas na mahika sapagkat bata pa lamang siya ay nagsasanay na ito agad na gumawa ng mga komplikadong mahika sa maikling panahon lamang. Kahit na marami ang nagkakaroon sa kanya at umahanga sa angking ganda niya, ay tila malungkot pa din si Odette. Gabi-gabi ay pinagmamasdan niya ang mga bituin na tumatama ang refleksyon nito sa malakristal na tubig ng Swan Lake. At sa bawat gabi nito ay naiisip niya kung bakit tila ay may kulang pa rin sa buhay niya. Isang araw, nagdesisyon si Odette na punta sa lawa upang pagmasdan ito at makalanghap ng sariwang hangin. Sa paglalakad niya ay tila may napansin siyang kakaiba sa gilid ng lawa. At habang papalapit siya, ay may nakita siyang isang lalaki na sugatan at nakahandusay. Nag-aalangan siyang lapitan ng lalaki sapagkat hindi niya naman ito kilala. Ngunit naglakas ng loob si Odette dahil alam niya na kailangan ito ng tulong. Sa paglapit ni Odette ay inobserbahan niya kung buhay pa ang lalaking ito. At napansin naman niya na humihinga pa ang estranghero. Hinawi ni Odette ang buhok na nakaharang sa mukha ng lalaking ito at
At doon ay nakita niya ang napakaamong mukha ng lalaki. Napakagaan ng pakiramdam ni Odette nang masilayan niyang lalaki na kanina lamang ay punong-puno siyang kaba sa paglapit sa kanya. Agad na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang malakamang sugat nito. Nahirapan si Odette sapagkat napakalalalim ng sugat nito na malamang siya rin naging dahilan kung bakit nawala nito ng malay. Sa pagod ni Odette ay napaupo na lamang siya at sumandal sa isang puno. Hindi niya namalaya na nakatulog din pala siya. At maya-maya pa ay nagising na lamang si Odette at sa kanyang pagdilat ay inalag ng kanyang mata ang estrangherong ito. Ngunit hindi niya ito makita kung saan ito nakahiga kanina. At sa pagbaling ng mukha ni Odette sa kanang bahagi ay naroroon pala ang lalaki na tila natatawa sa reaksyon ni Odette dahil sa naalimpungatan yata ang dalaga. Natulala na lamang si Odette sapagkat ang lalaking iyon ay may napakaamong mukha, lalo nang ito ay ngumiti sa kanya. Nagpasalamat ang lalaki kay Odette sa pagligtas ng kanyang buhay sa gitna ng kapahamakan at sabay nagpakilala ito. Sinabi ng lalaki na ang pangalan niya ay Lancelot at nagmula siya sa Baroque family. Si Odette ay tila wala sa sarili sapagkat nakatitig lamang siya sa mukha ni Lance habang ito ay nagsasalita. Tinapik siya ni Lancelot at nagulat ang dalaga at bigla na lang nang nasambit na, "Ako si Odette mula sa Regina family." Natawa na lamang si Lance muli dahil hindi niya pa ito tinatanong ngunit yun agad ang binanggit niya. Nagtawanan na lamang ang dalawa na tila matagal na silang magkakilala. Naging magaan ang loob nila sa isa't isa sa mga panahon na iyon. Hanggang sa naikwento ni Lancelot ang dahilan ng kanyang pagkakaroon ng mga malalalim na sugat. Ito pala ay dahil sila ay sumukot sa kanilang pagriyan at dahil siya ay isa sa mga anak na lalaki at posibleng maging susunod na tagapagmana ay nagboluntaryo siya na siya ang tatapos sa mga kalaban. Ngunit di niya inakala na aabot sa ganung sitwasyon ang kanilang labanan. Binigyan na lamang ng bayan si Lancelot na hindi sa lahat ng pagkakataon ay pride ang kailangan nating pairalin. Dahil sa dulo nito ay posibleng ito ang mismo maghahatid sa iyo sa kapahamakan. Sa mga tagpong iyon, ay alam ni Odette na si Lancelot ang taong nakapagpabiyag sa kanyang mailap na puso. Ngunit hindi nagtagal ang usapan ay kailangan na ni Lance na bumalik sa kanilang kaharian. Pero bago pa man umalis si Lance ay nag-iwan siya ng isang regalo kay Odette at iyon ay isang espada. Kung kaya't ang hawak-hawak na espada ni Odette sa mga labanan ay simbolo ng pasasalamat ni Lancelot sa pagkakaligtas sa kanya. At sa mahuling yugto iyon ay niyakap ni Lance si Odette at sabay bulong ng, "Maraming salamat sa iyo, Odette. Hanggang sa pagkikita na lang natin muli." At kasabay nito ang pagbisa ni Lancelot sa Swan Lake. Lumipas ang ilang mga araw ay binabalik-balik ni Odette ang lugar kung saan niya nakita si Lancelot at umaasang magkikita sila muli. Ngunit lagi siyang nadidismaya. At sa tuwing lulubog naman ang araw ay pumupunta siya sa balkonahe ng kanilang bahay sapagkat napakadaming swan ang nag-aantay kay Odette